Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ipaninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Halina't pagsaluhan natin ang pagdiriwang ng balamisan ng pag-ibig ng Diyos, mapagpalang pag-aaruga para sa ating kapakanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Pagunitan natin kay Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, sila yung mga kapatid ng mga kaibigan ni Jesus, upang ipahayag ni Jesus sa kanila ang buhay pananampalataya, higit sa lahat upang hubugin ang pagkatao, upang maging landas sa matuwid na pamumuhay. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi kinahiya ng iyong anak na makituloy sa bahay ni Santa Marta bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Mapaglingkuran nawa namin si Kristo sa katauhan ng kapwa, upang mapatuloy mo kami sa iyong tahanan sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig.
Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at naging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita natin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinalalaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos, at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Panginooy, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Anghel yung bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon hanaping masikap, yung nagtiwala sa Kanya't naligtas, ay may tuturing na taong mapalad. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Matakot sa poon kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leyon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinuman ang poon susundin, anumang bagay hindi kukulangin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid. Wika ni Jesus. Sumagot si Marta,
Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay, at sino mang nabubuhay at nananalig sa akin kahit mamatay ay mabubuhay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon. Sagot ni Marta, nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesyas na inaasahang paparito sa sanglibutan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagsapit sa pagunita natin kay Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro. Sila po yung mga kapatid na madalas na binabanggit sa mabuting balita, at napili po natin itong pahayag ayon kay San Juan. Meron pang pahayag ayon kay San Mateo. May pahayag din ayon kay San Lucas sa pagbangkit nitong mga pangalang Marta, Maria at Lazaro na magkakapatid at tinuturing ng mga kaibigan ng ating Panginoong Jesucristo. May madalas dumalaw sa kanilang bahay ang ating Panginoong Jesucristo, at noong isang nakaraang mga linggo ay ating binahas ang pagbasa sa mabuting balita nang pumunta si Kristo, kanyang mga alagad, iba pa sa tahanan ni Marta, at pinagsilbihan ni Marta ang mga Panginoon, at hanggang sa magreklamo siya at hirap na siya sa pag-asikaso ng kung ano yung ipapakain, paano sisilbihan si Kristo, mga alagad, 10 na marami mga tao, at narito naman si Maria. Nung dumating si Kristo ay nakikinig sa kanyang mga sinasabi at nagdilay-nilay sa bawat katagang namumutawi sa bibig na ating Jesucristo, hanggang si Marta na abalang-abala sa pagsisilbi, nagugulumihan, litong-lito na. Kaya ito yung pahayag kay San Lucas naman. Ating binasa ay pahayag ni San Juan tungkol sa buhay ng tatlong ito. Noon namatay na si Lazaro na hindi agad na ipaabot ang mensahe sa ating Panginoong Kristo, at makalipas lang 3 araw tsaka lang nakabalik si Kristo, nakapunta at dumalaw siya sa puntod ni Lazaro, at yun ay napakalagang naging pangyayari hindi malilimutan ni Maria, ni Marta magkapatid. Ang kapatid niyang si Lazaro ay muling binuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sa maraming pahayag sa kahulugan ng kanyang diwa ng pananampalataya na nauumigting sa pagkilala ni Marta, ni Maria sa ating Panginoong Jesucristo. Kayo po ang anak ng Diyos, kayo po ang dakilang Mesyas, kayo po ang inaasahan naming dumadarating, inaasahang paparito sa sanglibutan. Hindi lang mo ito, napakarami pang pagtungay ni Marta, testifying the kind of faith that she has in Jesus Christ. Ito'y napakalaga rin sa ating buhay pananampalataya. Una, nilalarawan sa buhay ni Marta ang kanyang kasipagan. Kaya naging huwaran ng mga tahanan, di ba, sa mga household work and chores, at naging huwaran siya sa lahat ng mga maggagawa. Naroon ang kanyang sakripisyo sa paggawa. Naroon ang kanyang pusong binubukalan ng wagas na pag-ibig, the love of work. Kaya lamang napangaralan siya na ating Panginoong Kristo. Huwag kang dumating sa buhay mo na ikaw'y naliligalig na sa daming trabaho mo, nagugulumihanan ka na, ikaw'y nababalisa na. Pag dumating na yung sukdulang napakarami na yung tungkulin at yung mga gawain. Ayan, yan ang pinapahayag na ating Panginoong Kristo na tingnan nating maigi. Baka dumating sa buhay natin ang ganitong saloobin o nilalaman natin po sa kalooban upang tayo ay sumigaw, magreklamo at humingi ng tulong sa tao.
pero ang tulong ng Diyos ay mangyayari sa kanyang mga pinapangaral tulad ng pinangaral ni Kristo kay Marta na punong-puno na ng pagtatrabaho. Dumating na sa puntos ng pagkaligalig, pagkalumihan, magpagkabalisa. Ikalawa, sapagkat naroon din si Maria nang dumating si Kristo palagian ay taga nakikinig sa kanyang mga salita upang pagnilayan ni Maria ang mga bagay na ito sa kahalaga at kahulugan din ng buhay niyang mananampalataya at upang ito'y maging laman ng kanyang puso't isipan at maging kalakasan ng kanyang pagkatao at kalakasan ng kanyang buhay pananampalataya ang kanyang espiritu sa puntos ng kabutihan at kabanalan. Naroon din naman ang katauhan ni Lazaro na kapatid ni Marta at ni Maria upang ipahayag ganito rin ang mananampalataya upang ang pananampalataya bumuhay ang magbigay ng bunga, magbigay ng pag-asa sa buhay na pagpapala ng Diyos. Everything is blessing coming from the God of the Lord that we believe in, the God that we believe in. Everything comes from the blessings of the Almighty God. Ikalawa o ikatlo, binibigyan ng halaga sa ating mabuting balita kung ano yung pinapaksa natin sa ating Panginoon na siya ang buhay na walang hanggan. Kaya mayroong pagpapalang ipinagkakalob si Kristo sa mananampalatayang kumikilala sa ganitong mga bagay sapagkat siya'y Diyos na totoo at tao namang totoo, sapagkat siya'y galing sa Diyos, ang pinagpala ng Diyos bilang Mesyas na paparito sa sanglibutan at sapagkat siya ang magiging daan at kaligtasan ng sambayanan tungo sa tunay na matuwid na buhay. Dito pa man sa balat ng lupa, anupat may buhay na walang hanggan na pinangunahan ng ating Panginoon Kristo mismo sa kanyang pagpapasakit, kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya ang nilalaman ating pananampalataya ng iba kundi ang Diyos. O ang Diyos na pinapahayag ni Kristo na sinumusunod sa kalooban ng Ama upang sabihin, hindi nakakalimot ang Ama, hindi tayo pababayaan, tayo patuloy pa rin ginagabayan at patuloy na pinapatnubayan at hinahagdan ng kanyang mapagpalang pag-aaruga. Ito ang ating pagdiriwan ba na misa at natin ito nakakaligtaan sapagat ito ang nabibigay sa atin ng kalakasan sa gitna ng napakarami nating mga gawain at tungkulin na ginagampanan sa buhay. Huwag sanang dumating sa pagkabalisa, marami tayo maging abalang-abala at nawawala ng saysay ng ating buhay pananampalataya upang sa gayon, sa padalamisang ito, lagi nating sinasabi, ang Diyos, ang pagpapala ay nagbibigay sa atin ng magandang buhay at magandang kaayusan upang ang pagpapala ay marating natin hanggang sa buhay na walang hanggan. Mapagpalang Panginoon, dumating ka palagian sa piling namin ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Makabanalig, halina't dumulog tayo sa Diyos upang ang mapagpahalan niyang pag-aarugay sumaatin at upang bawat pintig ng pusong may kahilingan, pagkalooban tayo ng Diyos ng lahat ng pagpapala. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway tunay na maging halimbawa sa kanilang panalangin at paggawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nanunungkulan sa bayan, naway tumupad sa kanilang mga tungkulin sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Marta, tayo naway magkusa at maging bukas palad sa pagbibigay ng kagalakan at ginhawa sa mga ipinagkatiwala sa ating pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at matatanda, naway makaranas ng pangangalaga
at pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong mananampalataya na naglingkod noong sila ay nabubuhay pa, naway umani sa langit na mga bunga ng kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Pagkalooban mo kami ng mapagpalang puso't kaloobang itinatanghal namin ang kasipagan, ang pagsisikap, upang ang lahat ng bagay mauwi at uuwi din sa pagdakila namin sa iyo, Ama. Digin mo nawa ang lahat ng itong aming mga pangailangan at huwag kang magkatubili upang kami tulungan, patnubayan, at upang maging saksi kami sa pagpapalaganap ng aral mabuting balita tulad ni Marta, ni Maria at ni Lazaro, at upang ang lahat ay sa ilalim ng mapagpalang pag-aruga sa patuloy naming pagsisikap upang maitaguyod ang buhay pananampalataya. At ang lahat nitong aming mga kahilingan dinudulog namin sa iyo, Ama, sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dinarakila ka namin ngayon si Santa Marta ay ginugunita upang gaya ng hain niyang pag-ibig sa iyong ikinalugod, pagindapatin mo rin ang handog naming paglilingkod sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at panalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo lang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana. Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin yung lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubu para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginaganap namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa bundaigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Buhay pananampalataya naging sandigan upang mabuhay tayo ng may angking katapatan at punong-puno ng sigla. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo.
sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Pinasakristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan,
hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Langin kina Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, magkakapatid ng Betanya. O Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, mga iniirog na mga kaibigan ng Panginoong Hesus sa Betanya, sa inyo ay nagpamalas si Jesus ng matemyas na pagpapahalaga sa pakikipagkaibigan sa Kanya nang dumalaw sa inyong tahanan at nagturo ng maraming bagay kay Santa Maria at nagpaalala kay Santa Marta na laging piliin ang higit na makabubuti at hindi kailanman mawawala, maagaw at lilipas, at huwag maliligalig at magiging abala sa napakaraming bagay na walang kapararakan. Tumangi si Jesus na si San Lazaro ay nahimlay sa banig ng kamatayan, ngunit hindi nagtagal, muli niyang ibinangon upang ipakita sa madla ang magiging kaganapan sa muling pagkabuhay. O banal na magkakapatid ng Betanya, binigyan niyo ng halaga ang pagkakaibigan kay Jesus sa pamamagitan ng paglalaan ng oras at paghahandog ng piging para sa Kanya. Salamat sa huwaran at tinuruan niyo kaming magpahalaga sa mga taong mahal namin sa buhay, ang aming mga magulang, mga kapatid, kamag-anak at mga kaibigan. Turuan niyo rin kaming maging bukas palad sa pagtanggap sa mga dayuhan, sa mga nangangailangan, walang masilungan at walang makain, at higit sa lahat, turuan niyo kaming maging malapit at bukas, hindi lamang ang aming mga tahanan, kundi ang aming buhay sa pakikipagkaibigan kay Jesus. O Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, magkakapatid ng Betanya, dulutan niyo kami ng mga makalangit na biyaya at pakikipagkaibigan upang lalo kaming mapalapit kay Jesus na Panginoon. Amen. Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, ipanalangin niyo kami. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pakundangan sa katawat dugo ni Kristo na aming tinanggap, huwag mong ipahintulot na kami sa kasamaan masadlak. Sa halip pakundangan kay Santa Martang Uliran, umunlad nawa kami sa pag-ibig na wagas araw-araw at makaharap nawa kami sa iyo sa langit kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo na nanampalataya na may kagalakan sa puso't kalooban. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbalan ng sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod kalakip itong ating panalangin. At sa bandang huli ng pagdiriwang, ito po ang mabibindisyon sa atin bilang pagwawakas nitong ating banal na gawain.
sempiterna gloria, qui vitam sibi Panalig bilisang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang manasapagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng Kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal at pumupuspos na nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayin mo po ang may kagandahang kalooban ng iyong lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraanang hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban.
upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at mga banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venerem cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut proque comporsit laudatio. Amen. Panem de cielo, prestatisti ei. Omne delectamentum inseabentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passiones tue memoriam reliquisti tribue quesimus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptionis tue fructum in nobis iuditer sensiamus qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Banal na pagpupuri,
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.